si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ang mga kabinete niya sa kabila po yan ng mga kritisismo mula sa Kamara. Samantala naman si Executive Secretary Bersamin tiniyak na ang Office of the President ay nakahanda sa budget deliberations ngayong araw. Kaugnay niyan may nagkalap na report si Bombo Annalise Soberano. Nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga cabinet members at sinabing naiintindihan niya ito kung bakit ang mga opisyal ay nakadarama ng hindi makatarungang pananakot o unjustly beleaguered. Wika ito ng Pangulo sa kabila ng mga kritisismo mula sa Kamara hinggil sa panukalang 2026 National Expenditure Program. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang departure speech kahapon para sa kanyang 3 araw na state visit sa Cambodia. Batid ng Pangulo ang dulot ng tensyon, subalit hinimok ang mga opisyal ng pamahalaan na manatiling kalmado. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And all the members of the cabinet here, I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Inamin naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi rin naman nababahala ang palasyo sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng executive branch at ng Kamara at binigyang diin na hindi galit ang executive branch sa House of Representatives. Gayunpaman, tinawag ni Executive Secretary Bersamin na unprecedented and not in the constitutional order ang issue na ibalik sa Department of Budget and Management ang National Expenditure Program. Kung maalala, inirekomenda ng House Party leaders na ibalik ang 2026 National Expenditure Program kasunod ng kontrobersiyang kinasasangkutan ng Department of Public Works and Highways. Sa kabila ng issue sa pambansang pondo, hindi naman nakikita ni Bersamin na magre-resulta ito sa isang reenacted budget. Pakinggan natin si Executive Secretary Lucas Bersamin. We just say these things. The President was clear in stating sana mahopa na. Hindi kami pwedeng magalit sa kapwa naming co-equal branch. Because they are all only doing their job, but one member is particularly wrong in saying that they should return to us the NEP. That is not in the constitutional order. Samantala, all set na ang Office of the President para sa kanilang budget deliberation ngayong araw. Ito ang tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang mangunguna sa budget briefing. Siniguro naman ni Bersamin sa mga mambabatas ang full cooperation ng administrasyon. Inihayag nito na sila ay naghanda para ipresenta ang budget ng Office of the President. Ang Office of the President ay humihingi sa Kongreso ng budget na nasa 27.28 billion pesos para sa fiscal year 2026, kung saan 72% ang pagtaas nito mula sa kasalukuyang budget na nasa 15.8 billion pesos. Ang bulto kasi ng halaga, partikular ang 17.5 billion ay gagastusin sa paghuhos ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations sa susunod na taon. Pakinggan natin muli si Executive Secretary Lucas Bersamin. Want us to change some things, we change. We do not have objections. But the main matter here is the NEP should be the guidance, not the target of the Congress. But we do not like to dictate on Congress on how it should act. No, that's the prerogative of Congress. It's an independent body, and we will respect. That's the message we have been giving all along since the start of this administration. Consistently, we have cooperated in the budget process. Ready to kayong i-defend yung budget? Well, of course, when we go there, we also have complete staff work. We have preparations. In fact, hindi rin kami nakakatulog dahil siyempre may agam-agam din about certain items. But the Office of the President will be well represented tomorrow. We are expected to be there. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.